Nasa linya na si Nurin. Igonya, magandang hapon. Nurin. O kasi itong si Nurin. Oo. Dito sa Pantukan, sa Pantukan na Davao de Oro. Kasi dito nga dinala kanina yung mga na-rescue doon sa Sitio Gumayan, Barangay Kingking dito sa Pantukan, yung mga nasugatan doon sa gumuhong bundok. At kanina nga ay nakausap natin yung supervising officer na si Sir Alan Lagumbay, supervising officer ng Davao de Oro Provincial Hospital, na nabanggit niya kanina sa atin na may isang infant na nasawi o dead on arrival papunta dito sa hospital, at hindi nila ma-confirm kung yun ba ay nasawi dahil sa lindol o kung may ibang dahilan. At may 22 pasyente ang dinala dito. Ang 12 noon ay surgical patients na ngayon ay kasalukuyang naka-admit dito sa hospital, at yung 10 ay nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Ang sinasabi mo, Nurin, ay ano to? Yung mga biktima ng pagguho, yung mga na-rescue? O ito pa ba yung nasa mining na sinasabing na trap? Yes, Maan, ito yung mga nasa mining kanina doon sa Barangay Gumayan, sa Barangay Kingking, Pantukan. At hindi pa ma-confirm ni Sir Alan Lagumbay, Maan, kung ongoing pa yung rescue operations, kasi sa kanya daw, yung mga patients lang na dumating dito sa hospital, yun yung kanyang cargo. Yung operations, rescue operations, yun yung sa MDRRMO. At kanina nga ay hindi pa natin nakausap yung mga opisyal ng MDRRMO, Maan. Kaya hanggang sa ngayon na hinihintay pa natin kung may representative pa sila dito. Kasi nandun pa daw sa area kung saan nga nangyari yung pagguho. Ulitin lang natin, Nurin, no? Ilan yung sinasabing nakuha batayan sa source mo? Kanina, Maan, 22 yung na-rescue doon. Yung 10 noon ay nagamot na kanina dito sa hospital at nakauwi na sa kanilang mga tahanan. Ang 12 noon ay mga surgical patients. So may mga kailangang operahan sa kanila, kaya hanggang sa ngayon ay naka-admit pa dito. At may dinalang isang sanggol na dead on arrival na as per Sir Alan Lagumbay, at hindi nila ma-confirm, Maan, kung yung sanggol na yon ay namatay dahil sa lindol o may ibang dahilan na ng kanyang pagkamatay. Doon nga sana ako interesado, doon sa sanggol, kung bakit siya na-deklarang dead on arrival. Sabi, habang dinadala doon, kung ano man ang nangyari. At any rate, yung sinasabi ng mga lahat yan, minero lahat yan. Yes, Willie, yung nandito, majority sa kanila mga minero, yung iba, kapamilya nila, kasi nakatira lang sila doon na mismo sa mining community. Kasi malapit lang sa minahan. Kasi may mga mining community, yung mga pamilya ng mga minero, sa Davao. Doon na rin nakatira sa malapit sa lugar na pinagmiminahan. Bukod dyan, Nurin, kumusta sa mga ibang lugar na nakita mo? Ikaw, ano yung naging karanasan mo kaninang umaga? Kaninang umaga, nandun ako sa Malabog, Paquibato District, Davao City, sa headquarters ng 27th Infantry Battalion. At yun na nga yung isa sa pinakabundok na bahagi ng Davao City. Kaya medyo kinabahan tayo doon. At hindi nga ako makalakad papunta sa ibang area, ibang pwesto. Kasi pagka naglakad ka at nakatayo, malamang mabubuwal, nakakabuwal yung lindol kanina sa sobrang lakas, kaya gumapang na lang ako. Hanggang sa ngayon ay kinabahan pa rin ako, pero dahil nga sa trabaho natin, Maan, kailangan nating magtapang-tapangan. Pero kumusta yung mga tao dyan, yung mga residente na mga nakita mo, nakausap mo? Ganun din ba? Kita pa rin sa mukha nila yung takot ng lindol? Nakakaramdam ba kayo ng aftershocks from time to time? Yes, Maan, may mga aftershocks kaming naramdaman, pero hindi na siya ganun kalakas gaya nung naunang pagyanig. Kanina may nakausap tayo na medyo may edad na. Sa kanyang edad daw na 60 plus, sabi niya ngayon lang daw niya naranasan itong malakas na lindol. Kaya medyo natakot din sila sa seguridad nila, lalong-lalo na yung tirahan nila, Maan, nandun lang sa gilid ng kalsada na may bangin. Curious lang ako, Nurin, madalas lagi nagsasagawa ng mga earthquake drill, no? May observation ba kung
yung nangyari kanina, yung actual nai-apply kung ano man yung itinuturo kapag ka nagkakaroon ng drill? Yes, Willie. Kanina, nakausap ko yung kapatid ko na nagtuturo sa isang high school o public high school sa Kalinan, Davao City, sa Kalinan National High School. Hindi na daw na-apply ng mga bata yung DAP cover and hold. Kasi nga, sa sobrang lakas ng lindol, natakot sila doon na magstay sa loob ng room at mag-cover doon sa mga table na nandun kasi kukunti lang daw yung table at parang guguho yung school building. Nasa second floor po yung mga bata kaya kailangan nilang bumaba pa doon sa ground floor at doon na nga nahimatay yung iba sa kanila. Alam mo, sa ganyang klase ng pagkakataon, isa siguro na dapat na inaaral din, kung paano mo kakalmahin muna yung sarili mo, no? Kasi gaya nung binabanggit natin, kabi-kabila yung mga earthquake drill. Pero yung base doon sa sinasabi ni Nurin, mostly hindi na i-apply Pero sa katotohanan naman kasi, di ba? Di mo tuloy alam. Totoo naman talaga yun. Nagtatalo. Magpapanik ka talaga yung kaagad, isip di ba? mo, labas na ba tayo? So, kasi paano sa mo... sobrang lakas kasi. Kasi feeling mo, magtago ako sa Correct, baka bumagsak naman yung buo. Di ba? Yung mga ganun Pero syempre, sabi ng hindi mo rin masisisi kasi nga, nagpanik ka agad, nagkabigla. Lalo't ganong kalakas, di ba? Di ba yun nangyari, Delikado Nurin, talaga. yung sa Cebu, sa Remio San Remio sa Cebu, yung sa sports complex, naglalaro yung mga tao doon ng basketball. Ito yung may bumbero yata BFP and Coast Guard, yung ganon. Tapos referee. Gymnasium yun. Open. 'Di ba? Hindi naman siya gusaling talagang semento. Yung iba ay nagstay, yung iba ay umalis kasi malapit lang yung entrance. Yung entrance ang gumuho. Bato. Naalala ko tuloy one time, no? Nagpo-programa ako doon sa kabilang stasyon. Lumindol. Lahat sila labasan. Hindi ngayon ako makatayo kasi on-air ako Oo nga. Ako mag-isa doon sa programa. Hanggang sa inintay ko na lang The tumigil. show must go on. The show must go on. Wala tayong magagawa. Pero kung sakaling mangyari ngayon, Willie, alis na ako. Diyan ka na. Eto nga, Nurin, babalik kami sa'yo. Nagkwentuhan na. Pinangingiti lang natin si Nurin kasi alam natin traumatic yung nangyari kanina Alam ko, hindi kayo makakatulog. And I'm sure, tulad nung nangyari sa Cebu, sa labas matutulog, mamayang gabi, ang marami sa ating mga kababayan. Kumusta pala yung mga bahay-bahay dyan, Nurin? Sa pagkakaalam mo, may mga bitak-bitak din ba silang nakita sa bahay nila? Na-experience ba sila doon sa area nila ng mga aftershocks? Yes, Maan, sa mga bahay-bahay dito, hindi pa, wala pa namang reports na natanggap natin na from mga homeowners o yung mga residente na may mga nasira na mga bahay. Ang napuntahan lang natin kanina o nakita natin kanina, Maan, yung City Hall ng Tagum City kasi yung glass windows bumagsak yung ilan sa mga glass windows doon at naabutan natin yung mga empleyado ng City Hall na nililigpit nila yung mga yung mga nabiyak na mga glass windows. Alright, sige. Ay, teka, Nurin, kumusta dyan yung komersyo, yung trabaho, eskwela, sa lugar mo sa Davao del Norte, kansilado na ba? At may mga nadala na ba sa evacuation centers? Yes, ma'am, kanina may mga cancellation na, nagpalabas ng work and school cancellation ng ang provincial government ng Davao del Norte at ang Davao Oriental kasi ito yung mga lubhang naapektuhan talaga ng lindol at yung sa Davao City din na may cancellation din ng klase at yung pagtatrabaho doon sa lalong-lalo na sa gobyerno. At ngayon naman kasi nandito nga tayo sa Pantukan na nasa lanta din ng pagyanig ay parang normal naman yung flow ng mga residente dito, yung mga kilos okay lang naman, may mga namamalengke. So despite siguro sa nangyari kanina, life must go on nga, sabi niyo kanina, nabanggit niyo ni Sir Willie kanina. Kaya sa ngayon ongoing pa rin yung damage assessment ng lokal na pamahalaan ng mga areas na affected dito sa entire Davao region, lalo-lalo na sa OCD. May ginawa na pala sila kanina na aerial survey doon sa mga nasa lanta ng ng lindol at tinitingnan nila kung ano talaga yung mga areas na pinakamalubhang naapektuhan ng paglindol. Sige, ingat kayo dyan, Nurin Igonia. Antabayanan namin yung iba pang mga latest na update.